Kabanata 771. Bumantong hininga si Ariel. Mahal niya si Leon at dahil hindi niya ito kayang iwan, ay wala na siyang magawa kundi ang manatili sa tabi nito. Huwag kang mag-alala, gaya ng sabi ko magiging maayos din ang lahat. Ngumiti si Leon ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Lumipas ang 20 minuto at narinig nila ang mga yabag na papalapit. Sa malakas na lagutok ay sinipa ang pinto at pumasok si Jacob kasama ang ilang bantay. Ginoong Lo, labis na natuwa sina Ashwan at dahan-daang gumapang palapit sa kanya. Sino ang nang-ahas na sirain ang plano natin? Gusto na ba nilang mamatay? Malakas na sigaw ni Jacob. Ginoong Lo, siya po iyan. Sabay na itinuro ni na Ashwan at Ginoong Neighbor si Leon na puno ng puot. Tumingin si Jacob sa itinuro nila at nakita muna si Ariel bago napatingin kay Leon. Nakakatakot naman talaga, namutla si Ariel at agad na natakot sa masamang tingin ni Jacob. Karaniwang tao lamang siya at bihirang makakilala ng mga makapangyarihang tao, kaya bukod kay Iris ay ito na ang pinakamakapangyarihang nakikilala niya. Sa tingin pa lang ay ramdam na niya kung gaano ito kalakas at maimpluwensya. Bumigat ang kanyang kalooban para kay Leon dahil sa naging pakikitungo nito kay Jacob, ngunit ang sumunod ay lalo pa siyang nabigla. Leon Wolf, bahagyang namutla si Jacob nang makita ito. Nabalitaan niya na ang kalaban nila ay isang mandirigma ng panlabas na lakas, ngunit hindi niya inakala na si Leon pala ito. Hindi ko inakalang magkikita tayong muli ng ganito, kabilas Jacob. Ngumiti si Leon. Paano mo nagawang ganyan? Leon, mas mataas ang katayuan ni Ginoong Lo kaysa sa iyo at hindi mo siya pwedeng tawagin sa pangalan. Tumayo si Ashwan at sumigaw kay Leon. Dahil nasa likod na niya si Jacob ay bumalik na ang kanyang kayabangan. Tumahimik ka. Nanlaki ang mata ni Jacob at sinipa si Ashwan pabagsak. Napakataas na nang narating ni Leon. At kahit siya ay hindi nang ahas na suwe nito, samantalang si Ashwan ay ganito pa kung umasta. Ginoong Lo, bakit ninyo ako sinipa? Napahawak si Ashwan sa kanyang tiyan habang nakahiga sa sahig. Tanga ka ba? Bakit hindi kita sasaktan? Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Siya ang namumuno sa Synth-Ion Group. Mariing sabi ni Jacob. Ano? Siya ang namumuno? Paano naging posible iyon? Tuluyang nabigla si Ashwan at hindi makapaniwala sa narinig. 2 buwan na ang nakalipas noong kalihim pa lamang ito sa Elegante Group, ngunit sa maikling panahon ay naging pinuno na ito ng ibang malaking kumpanya. Kahit hirap maniwala ay alam niyang walang dahilan si Jacob para magsinungaling. Leon, paano ka naging namumuno sa Synth-Ion Group? Nagulat din si Ariel at lumingon kay Leon. Sabi ko naman sa iyo na nagtayo ako ng kumpanya kasama ang kasosyo ko at iyon ang Synth-Ion Group. Paliwanag ni Leon. Ganoon ba? Sagot ni Ariel. Naalala niyang nabanggit na ito ni Leon at akala niya ay maliit na kumpanya lamang ito. Ngunit dahil kilala ito ni Jacob ay na-realize niyang baka kilala pala talaga ito, at nagtataka na lang siya kung bakit hindi niya ito narinig noon. Ganoon din ang naramdaman ni na Ashwan at Ginoong Neighbor. Wala rin silang alam tungkol dito, kaya akala nila ay walang halaga itong kumpanya. Kaya pala siya ang namumuno sa Synth-Ion Group. Kabaligtaran ni na Ariel, Ashwan, at Ginoong Neighbor ay nanlaki ang mga mata ni na Dexter at Warren. Bilang mga mandirigma ay narinig na nila ang tungkol sa Synth-Ion Group. Hindi lang nila inakala na si Leon pala ang namumuno dahil sa sinabi ni Ashwan. Noong sinabi na ito ni Jacob ay doon lang nila nalaman na maling tao ang kanilang kinalaban. Wala namang halaga ang kumpanyang iyan. Anong malaking bagay doon? Pang-uuyam ni na Ashwan at Ginoong Neighbor. Hindi nila maintindihan kung bakit natatakot sina Dexter at Warren sa kumpanyang hindi naman kilala ng karamihan. Ano bang alam ninyong dalawa? Ang Synth-Ion Group ay nasa ilalim ng pamilyang Shear. Maaaring hindi pa ito masyadong kilala sa karaniwang tao sa lungsod, ngunit napakalaki ng impluwensya nito sa mundo ng mga mandirigma. Paliwanag ni na Dexter at Warren. Ano, ganoon ba kalakas ang kumpanyang iyan? Nanlaki ang mga mata ni na Ashwan at Ginoong Neighbor. Kahit hindi pa ito kilala ng karamihan ay ang pamilyang Shear ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa lungsod, at halos lahat ay kilala sila. Wala ni isa sa kanila ang nag-akala na may kaugnayan pala ito sa pamilyang Shear. Siyempre, higit sa lahat hindi lang magaling sa paggawa ng gamot ang lalaking ito,
napakahusay din niyang mandirigma, at ngayon ay kinikilala bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Takot na sabi ni Dexter at Warren. Siya, ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Paano naging posible iyon? Hindi makapaniwalang napasinghap sina Ashwan at Ginoong Neighbor. Alam ni Ashwan na ulila si Leon, hiwalay na sa asawa, at pinalayas pa ng pamilyang Yang. Ngayon ay malinaw na malapit na itong maging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong lungsod. Labis na niyanig si Ashwan ng katotohanang ito. Leon, totoo bang ikaw ang pinakamahusay sa iyong henerasyon? Lumingon si Ariel kay Leon habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ni Leon na maging pinakamahusay sa kanyang henerasyon, gayong wala naman itong yaman o kapangyarihan noon. Ariel, sinasabi lang nila iyan. Hindi naman iyon totoo. Nahihiyang tumawa si Leon at kinamot ang kanyang ulo. Mas gusto niyang manatiling mababa ang tingin sa sarili at ayaw niyang tinatawag na pinakamahusay ng iba. Ano? Sabay-sabay na nagulat sina Ariel, Ashwan, at Ginoong Neighbor. Kahit mapagkumbaba si Leon at ayaw tanggapin ang titulong iyon, pinatutunayan naman ito na totoo nga na kinikilala siya ng lahat ng pamilya sa lungsod bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Maraming tagapagmana mula sa iba't ibang angkan, tulad nina Harvey at Anson na may malalakas na pamilyang sumusuporta. Ngunit si Leon na walang pinanggalingan ay nagawang higpitan silang lahat. Patunay ito sa kung gaano katalino at kahusay si Leon, at binago nito ng tuluyan ang tingin ni Ariel at Ashwan sa kanya. Tama na ang usapang ganyan, Leon. Ang pamilyang Lo ang kukuha ng elegante group at tapos na ang lahat ng usapan. Pipirma na sana kami ngunit sinira mo pa. Bakit? Tanong ni Jacob. Iyan din ang gusto kong itanong sa iyo. Jacob Lo, anong balak mo? Bakit may ipinagkatiwala kang kumuha ng kumpanya sa ngalan mo? Ganti ni Leon. Bakit mo pakialaman iyan? Leon Wolf, kung hindi ako nagkakamali ay tapos na kayo ni Iris at pinalayas ka na ng pamilyang Yang. Tretuhin ka man nilang parang aso ay ipinagtatanggol mo pa rin sila. Gaano ka ba kababa? Panghahamak ni Jacob. Dahil sa ugnayan nina Harold at Daisy ay kilalang kilala na ni Jacob si Leon. Alam niyang naging kasintahan ito ni Iris at alam niya ang lahat ng nangyari sa kanila. Dahil pilit na nakikialam si Leon ay madali niyang nahinuha na ginagawa lang ito dahil may nararamdaman pa rin ito para kay Iris. Nabalitaan na rin ni Jacob mula kay Ginoong Neighbor na may nag-alok ng 780 milyon para bilhin ang kumpanya. Ako, dumilim ang mukha ni Leon dahil alam niyang tama si Jacob. Tinaraydor siya ng pamilyang Yang ngunit hirap pa rin siyang kalimutan si Iris. Gagawin ko ang anumang gusto ko, Jacob. Wala kang karapatang humusga sa akin. Ilang taon ding pinaghirapan iyan ni Iris. Huwag kang magpanggap na mabuti. Ginagawa mo lang ang lahat ng ito para kay Iris Yang. Huwag ka namang masyadong sakam. Kasintahan ka na ni Cynthia ngunit naghahabol ka pa rin kay Iris. Kapag nalaman iyon ni Cynthia ay palalayasin ka rin niya. Tingnan natin kung gaano ka pa kayabang kapag nawala na ang suporta ng pamilyang Shear. Puno ng inggit si Jacob. Mula noong inilapit siya ng kanyang ama sa pamilyang Yang para pakasalan si Iris ay laging tumatanggi ito, at alam niyang mahal pa rin ito si Leon, at napilitan lamang siyang lumayo kay Leon nang magsimula itong makasama si Cynthia. Sina Iris at Cynthia ay kabilang sa 4 na pinakamaganda, ang isa ang nangunguna at ang isa naman ay sumusunod dito. Pareho silang itinuturing na parang diyosa na pinapangarap ng lahat ng lalaki sa lungsod. Hindi rin naiiba si Jacob at matagal na niyang pangarap na maging kanya ang isa sa kanila, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng interes sa kanya. Kaya hindi niya matanggap na nagawang makuha at mahalin ni Leon ang dalawang ito. Siya ang kasintahan ni Cynthia Shear, ang magiging manugang ni Elder Shear. Sabay na napasinghap sina Ashwan at Ginoong Neighbor. Alam na nila na ang pamilyang Shear ang nasa likod ng Synth Ion Group, ngunit hindi nila inakala na ganoon nakalapit si Leon sa pamilyang iyon. Si Ashwan na alam ang pinagmula ni Leon at naging kasintahan pa nito noon si Iris ay hindi maunawaan kung paano nagawang makuha ng lalaking ito ang puso nina Iris at Cynthia. Paano naging napakaswerte ng taong iyan? Sa isip-isip niya. Leon, sinabi niyang kasintahan ka ni Cynthia. Totoo ba iyon? Gulat na tumingin si Ariel kay Leon.
Pinipigilan niya ang kanyang nararamdaman dahil alam niyang baka bumalik pa rin ito kay Iris balang araw, at hindi niya pwedeng agawin ang lalaki ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit kung totoong ang kasintahan na nito si Cynthia ay hindi niya alam kung ano ang iisipin ni Iris at kung ano na ang gagawin niya sa hinaharap. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko kasintahan si Cynthia. Umiling si Leon. Kahit aaminin niyang may nararamdaman na rin siya rito ay hindi niya ito tinanggap dahil mahal pa rin niya si Iris, kaya mali ang sinabi ni Jacob. Mabuti naman kung gayon. Napabuntong hininga si Ariel sa ginhawa. Wala akong pakialam kung kasintahan mo siya o hindi, Leon. Tapos na kayo ni Iris kaya wala ka ng pakialam sa mga nangyayari sa pamilya nila. Kung ayaw mong mapahamak ay lumayo ka na lang dito o kung hindi ay papahirapan kita. Babala ni Jacob. Paano kung pilitin kong makialam? Anong magagawa mo? Hamon ni Leon. Napakayabang mo. Maaaring umabot ka na sa mataas na antas sa murang edad ngunit malayo pa ang mararating mo. Matapos ang babala ni na Dexter at Warren ay nagdala si Jacob ng dalawang mandirigma na nasa mataas na antas na. Dalawang mandirigma na nasa mataas na antas. Dumilim ang mukha ni Leon. Nasa gitnang antas pa lamang siya at kahit isa lang ang dala ni Jacob ay mahihirapan na siyang lumaban. Kabanata 775. Napansin din nina Ashwan at Ginoong Meiber ang pagdilim ng mukha ni Leon at labis silang natuwa. Kahit pa sabihing siya ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon, mas malakas pa rin pala talaga si Ginoong Lo. Sa isip-isip nila, Leon, umalis na muna tayo habang maaga pa. Hindi natin kaya silang kalabanan. Kung gusto nila ang kumpanya ay ibigay na lang natin sa kanila. Pakiusap ni Ariel. Alam niyang wala ng pag-asa si Leon at dahil nagawa na nito ang lahat ay ayaw na niyang mamatay pa ito dahil lang sa kumpanya. Sobrang lakas ng pamilyang Lo kaya tiyak na masasaktan lang si Leon at ayaw niyang makita pa iyon. Hindi ko ito palalampasin. Gaya ng sabi ko, hindi ko hahayaang makuha ng iba ang elegante group. Mariing umiling si Leon. Alamin mo ang iyong lugar, Leon. Bilang paggalang sa pamilyang Shear, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka sa harap ko at humingi ng tawad hanggang sa masiyahan ako. Baka isipin ko pang palayain ka pa. Malupit na sabi ni Jacob. Ilang beses na silang nagkaroon ng alitan at sa tuwing iyon ay talo siya. Napilitan pa siyang lumuhad kay Snow sa harap ng marami, at itinuturing iyon ni Jacob na pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Inuutos niyang lumuhad at humingi ng tawad si Leon dahil nais niyang ipahiya ito bilang ganti sa mga nagawa rito noon. Siyempre kahit gawin pa iyon ni Leon ay wala siyang balak na palayain ito ng walang gasgas. Magandang ideya iyan, Jacob. Kung luluhod ka sa akin ngayon ay baka isipin ko ring palayain ka. Ngumiti si Leon. Ikaw, sige, iyan ang gusto mo. Panghahamak ni Jacob at nag-utos sa dalawang kasama. Turuan ninyo ng leksyon ang batang ito upang malaman niya kung saan siya nararapat. Opo, sabay na sagot ng dalawa sabay hakbang pasulong. Dumilim ang mukha ni Leon. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang dalawang nasa mataas na antas kaya iginalaw niya ang kanyang kamay at isang tableta ng dragon pill ang dumulas mula sa kanyang manggas papunta sa kanyang palad. Isang pitik lang ay pumasok na ito sa kanyang bibig at nilunok niya. Mukhang malakas naman talaga siya. Kaya ba siyang talunin ng dalawang bantay? Nakatingin sina Ashwan at Ginoong Meiber habang pinaliligiran si Leon. Bagamat kampante silang matatalo ito ay nag-aalala pa rin sila dahil tinatawag na pinakamahusay na mandirigma si Leon. Huwag kayong mag-alala. Kakarating pa lang ni Leon sa mataas na antas at alam na ito ng lahat. Wala siyang laban sa dalawang iyan. May pagkakatiwalang sabi ni na Dexter at Warren. Bilang mga mandirigma ay alam nila ang kakayahan ng bawat isa. Mabuti naman kung gayon. Napabuntong hininga sina Ashwan at Ginoong Meiber. Wala silang alam sa sining ng pakikipaglaban, kaya hindi nila lubos na nauunawaan kung gaano kalakas ang nasa mataas na antas. Kahit sila ay alam na nilang tiyak na mapapahamak si Leon. Leon, binigyan na kita ng maraming pagkakataon, ngunit pilit mo pa ring sinusubok ang pasensya ko. Matagal ko nang gustong makipag-usap sa iyo, at ngayon ay ibinibigay mo na ang pagkakataon. Pagbabayarin kita sa lahat ng nagawa mo rito ngayon din. Panghahamak ni Jacob. Pagbabayarin mo ako. Ikaw, parang hindi naman. Pang-uuyam ni Leon.
Matapos niyang inumin ang tableta ay umakyat ang kanyang lakas hanggang sa tuktok ng pinakamataas na antas at halos nasa hangganan na rin ang antas ng halos Panginoon, na kahit paharapin niya ang dalawang nasa ganitong antas ay may pag-asa pa rin siyang manalo. Puro kasalita lang. Ralph, Rocco, pilayan ninyo siya at iluhod sa harap ko. Tingnan natin kung magiging matigas pa rin ang ulo niya pagkatapos nito. Utos ni Jacob sa dalawang kasama. Batang hamak, humanda ka na sa iyong kamatayan. Sabay silang tumakbo palapit kay Leon na parang kidlat, at ang lakas ng kanilang mga kamao ay humawi sa hangin at lumikha ng malakas na ihip sa loob ng silid. Napasinghap sina Ashwan at Ginoong Neighbor. Hindi nila maipaliwanag kung gaano katakot ang mga mandirigma, at kahit malayo sila sa gitna ay nararamdaman pa rin nila ang bigat ng lakas na iyon sa kanilang balat. Sa sandaling iyon ay humanga sila ngunit kampante rin. Leon, mag-ingat ka, namutla si Ariel. Mas malapit siya at lalo siyang natakot kaysa sa dalawa. Walang pag-aalin lang ang alam niyang madudurog si Leon kapag tinamaan ng mga suntok na iyon. Ariel, tumabi ka sa likuran ko. Humakbang si Leon pasulong upang harangan si Ariel at sabay na sumuntok sa dalawang papalapit sa kanya. Naninikip ang mga ngipin ng dalawa at sumigaw. Mamamatay ka na. Matagal na silang nasa mataas na antas at higit pa sa karaniwang mandirigma sa antas na iyon, kaya tiyak silang mananalo laban kay Leon na kakarating pa lamang doon. Ngunit hindi man lang umiwas si Leon at pilit pang hinarap ang sabay nilang atake. Sa tingin nila ay parang pagpapakamatay ang ginagawa nito. Pinalakas pa nila ang kanilang lakas at lalong bumilis ang paglapit. Napakatanga, panghahamak ni Jacob nang makita ang ginawa ni Leon. Nasa mataas na antas pa lamang si Leon at kung umiwas at lumaban ng maingat ay baka makaligtas pa, ngunit ang pagsasabay na harapin sila ay maling-mali. Tiyak si Jacob na sa loob lamang ng ilang saglit ay mapipuli na si Leon. Talo na ang batang iyan. Sabay na pagwawagayway nina Ashwan at Ginoong Neighbor habang sumisigaw sa tuwa. Nakita na nila kung gaano katakot ang lakas nina Ralph at Rocco. Tiyak na mamamatay si Leon kapag tinamaan niya ng direkta ang mga atake na iyon. Tapos na, bumigat ang kalooban ni Ariel at pumikit na lamang upang hindi makita ang pagkakadurog kay Leon. Sa harap ng panghahamak ni na Jacob at ng iba pa ay nagbanggaan ang mga kamao ni Leon at ni na Ralph at Rocco. Sabay na nagsuka ng dugo ang dalawa at tumilapon palayo, na tumama sa pader at bumagsak sa sahig. Paano naging posible iyon? Nanlaki ang mga mata ni Jacob. Tuluyang nabigla rin ang lahat. Wala ni isa sa kanila ang nag-akala na sina Ralph at Rocco ang babagsak sa halip na si Leon. Batid ni Jacob na kakarating pa lamang ni Leon sa mataas na antas, kaya hindi siya makapaniwala na hindi nagawang labanan ng dalawang mandirigma ang isang atake lamang nito. Dexter, Warren, hindi ba't sinabi ninyong mananalo ang mga bantay ni Ginoong Lowe? Natigilan sina Ashwan at Ginoong Neighbor. Nagtiwala sila sa dalawang ngunit biglang gumuho ang kanilang pag-asa. Ano? Hirap na lumunok sina Dexter at Warren habang hindi makapaniwala. Hindi nila maunawaan kung paano nagawang talunin ni Leon sina Ralph at Rocco ng ganoon kadali gayong nasa mataas na antas pa lamang ito. Samantala ay dahan daw ang gumapang at tumayo sina Ralph at Rocco habang nakahawak sa masakit nilang dibdib. Ginoong Lowe, hindi na siya nasa mataas na antas pa. Malaki ang posibilidad na nasa tuktok na siya ng pinakamataas na antas. Masyado namin siyang minaliit. Na-realize ni na Ralph at Rocco na higit pa sa ipinapakita nito ang tunay na lakas ni Leon. Tuktok ng pinakamataas na antas. Kaya naman pala, parang sinampal ng kidlat si Jacob nang maunawaan ito. Kailangan talagang nasa antas na iyon o mas mataas pa upang magawang talunin sila ng isang hampas lamang. Leon Wolf, halimaw ka ba? Noong nakaraan ay nasa mataas na antas ka pa lamang. Sapat na ang nakakamangha na umabot si Leon sa ganung antas sa murang edad, kaya para kay Jacob ay tila himala na sa isa sa bawat milyon ang nangyayari ngayon. Habang ang iba ay ilang taong naghihirap upang umasenso, para kay Leon ay tila madali lang ito na parang paghinga. Akmang magsasalita si Leon ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Sa totoo lang ay nasa gitnang antas pa lamang siya at pansamantalang umakyat sa tuktok ng pinakamataas na antas dahil sa tulong ng tableta. Ngunit ito na ang kanyang huling sandata, at hindi niya pwedeng ipaalam kay Jacob ang katotohanan. Tama na iyan, Jacob Lowe.
Lumaban ka na kung kaya mo. Hamon ni Leon. Parang kaya ko naman. Galit na isip-isip ni Jacob habang pinipigilan ang sarili na sumigaw. Leon, panalo ka na sa pagkakataong ito. Kunin mo na ang elegante group kung gusto mo. Marami pa akong gagawin at wala akong oras na sayangin sa iyo. Pinilit ni Jacob na ngumiti at paatras na lumakad palayo. Dahil nasa tuktok na ng pinakamataas na antas si Leon ay wala na siyang paraan upang talunin ito, at ang pananatili pa rito ay magbibigay lamang ng pagkakataon kay Leon na paglaruan siya. Hindi naman siya ganoon katanga. Aalis na agad. Hindi kita palalampasin. Panghahamak ni Leon sabay harang sa dadaanan ni Jacob. Ano bang ginagawa mo? Sinabi ko na sa iyo na kunin mo na ang kumpanya. Ano pa ang gusto mo? Mariing tanong ni Jacob. Ano pa sa tingin mo? Gusto mo akong pilayin at iluhod sa harap mo, hindi ba? Magandang ideya iyan at iniisip ko kung alin ba muna ang puputulan ko, ang kanang binti mo o ang kaliwa. Nakangising lumapit si Leon kay Jacob na puno ng masamang balak. Paano mo nagawang ganyan? Namutla si Jacob at nagsisisi na nakipagharap pa siya at parang naghukay lang siya ng sarili niyang libingan. Gusto mong subukan kung kaya ko? Pinalo ni Leon ang kanyang mga daliri at ngumisi. Huwag kang lalapit. Takot na umatras si Jacob at sumigaw, binabalaan kita Leon Wolf. Maaaring malakas ka, pero hindi mo kayang kalabanan ang pamilyang Lowe. Kung may gagawin ka sa akin ay papatayin ka ng ama ko. Hindi ko alam kung papatayin ba ako ni Harold Lowe, pero alam kong hindi kita palalampasan ng ganoon lang. Ngisi ni Leon habang nanlilisik ang mga mata. Ikaw, basang-basa na sa pawis si Jacob habang nakatingin sa masamang tingin ni Leon. Alam niyang maraming sumusuporta rito at hindi ito natatakot sa hari ng hilaga. Kapag hindi niya nasunod ang gusto ni Leon ay baka talagang pilayin siya nito. Leon, kumalma ka muna. Sige na. Hihingi na ako ng tawad sa iyo. Biglang nagbago ang ugali ni Jacob at pilit na ngumiti. Alam niyang kailangan muna niyang makatakas, dahil saka na lamang siya gaganti kapag ligtas na siya. Sino ang niloloko mo? Iyan ba ang tawag mong paghingi ng tawad? Lumuhad ka upang mapatunayan mong totoo ang sinasabi mo. Dumilim ang mukha ni Jacob. Sobra na ang ginagawa mo. Ano naman kung samobra? Pagpapakita ko pa nga ng awan na hindi ko agad binali ang mga binti mo. Sagot ni Leon. Ang pagpapakita ng awa sa kalaban ay parang pananakit na rin sa sarili. Matapos ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ay hindi na niya hahayaang makalayo pa si Jacob nang hindi napaparusahan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kung ganoon nga naman ay wala nang saysay na magpakita pa ng awa si Leon kay Jacob. Sa ngayon ay wala pa siyang hukbong kayang lumaban sa hari ng hilaga, kaya hindi siya gagawa ng padalos-dalos na hakbang na maaaring makagalit palalo kay Harold. Kung luluhod at hihingi naman ng tawad si Jacob ay pwede na niyang itong patawarin, ngunit kung tatanggi ito ay wala na siyang magagawa kundi pilayan ito upang turuan ng leksyon. Sige. Leon Wolf, akala mo ba ay mapagagawa mo ako sa gusto mo? Nangangarap ka pa. Tumawa si Jacob at seryosong tumingin kina Ralph at Rocco. Agad na naintindihan ito ng dalawa at sabay na sumugod kay Leon. Talo na kayo noon pa. Alamin ninyo ang inyong lugar. Panghahamak ni Leon sabay harang sa mga atake ni Ralph at Rocco. Alam ng dalawa na hindi sila kalakas ni Leon kaya sa halip na makipagsabayan ay umiwas sila at gumamit ng panlilinlang upang pansamantalang maabala si Leon. Habang abala si Leon ay sumugod naman si Jacob kay Ariel. Leon, ikaw ang humiling nito. Malupit na sigaw ni Jacob. Alam niyang kaibigan ito ni Leon at kapag nakuha niya si Ariel ay magagamit niya ito upang pilitin si Leon na sumunod sa anumang gusto niya, at mawawalan na ito ng pag-asa na makipagtawaran. Huwag! Sumigaw si Ariel at namutla habang hindi makagalaw sa kinatatayuan. Impyerno! Dumilim ang mukha ni Leon. Hindi niya inakala na sa inosenteng tao magtutuon ng pansin si Jacob at labis siyang nagalit. Sabay niyang pinalo sina Ralph at Rocco at kumuha ng ilang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa sabay hagis sa likuran. 3 patalim ang lumipad na parang kidlat patungo kay Jacob. Hindi inakala ni Jacob na may iba pang sandata si Leon kaya wala na siyang oras na umiwas.
Ngunit bilang isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon na nasa antas na ng dakilang dalubhasa ay nagawa pa rin niyang umiwas sa dalawa, ngunit ang pangatlo ay tumama sa kanya. Tumama ang patalim sa kanyang pulso kaya hindi na niya nagawang hawakan pa si Ariel. Sa sandaling iyon ay tumakbo na rin si Leon palapit at sinipa si Jacob sa dibdib. Dahil wala siyang laban sa lakas ni Leon ay agad siyang bumagsak ng patihaya. Tinapakan siya ni Leon sa dibdib at kasabay ng malakas na lag-utok ng buto ay nagsuka ng dugo si Jacob, habang alam na niyang talo na siya. Paano mo nagawang ganyan? Kabanata 800. Sabay na napasinghap at sumigaw sina Ralph at Rocco. Nang makitang nasa kapangyarihan ni Leon si Jacob ay sabay silang sumugod ng buong lakas upang ilayo ang atake ni Leon. Mabuti naman, panghahamak ni Leon. Dahil mabilis silang umiwas kanina ay hindi niya agad sila matalo, kaya mas mainam na sila na mismo ang lumapit upang iligtas si Jacob. Mabilis na lumingon si Leon at ginamit ang dalawahang atake sa kanila. Sa lakas ng hampas ay hindi na nakayanan ni Ralph at Rocco at umatras sila upang protektahan ang sarili sa lumalabas na lakas mula kay Leon. Ngunit sunod-sunod ang alon ng lakas at kahit nakayanan nila ang una ay sa ikalawang alon ay tumilapon sila at bumagsak ng tuluyan, hindi na makagalaw. Ariel, ayos ka lang ba? Nag-aalalang lumingon si Leon sa kanya. Ayos lang ako. Napahawak si Ariel sa dibdib sa ginhawa at labis na natuwa nang makita ang pag-aalala sa mga mata ni Leon. Mula noong makilala niya ito ay marami na silang pinagdaanan at lagi siyang inililigtas ni Leon sa panganib. Lagi siyang ligtas kapag kasama ito, at labis siyang nasisiyahan sa pakiramdam na iyon. Sandali niyang inisip na sana ay manatili na silang magkasama habang buhay, ngunit alam niyang hindi yun maaaring mangyari. Jacob Lowe, napakapangit ng ugali mo. Paano mo nagawang atakihin ang inosenteng tao? Kung gusto mong mamatay ay gagawin ko iyon sa iyo. Tinitigan ni Leon si Jacob at itinaas ang paa upang pilayan ito ng tuluyan. Tama na. Takot na nagmakaawa siya, Leon, mali ako. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Maawa ka at patawarin mo na ako. Huli na ang lahat. Nanlilisik ang mga mata ni Leon at sandaling tumigil bago muling itinapak ang paa sa binti ni Jacob. Leon, tama na. Ayos lang naman ako, kaya hayaan mo na lang siya. Hinawakan ni Ariel ang braso ni Leon at umiling. Alam niyang ipinagtatanggol lang siya ni Leon, ngunit napakalakas ng pamilyang Lowe. Kapag talagang pinili niya ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking gulo. Ngunit nag-alinlangan si Leon. Sa lakas na mayroon siya ngayon at suporta ng mga Shear at iba pa ay hindi siya natatakot sa pamilyang Lowe. Kaibigan naman niya ito at kapag nakita ng pamilyang Lowe na wala silang magagawa sa kanya ay baka mas lalo pang lumala ang gulo. Nang makitang nag-aalinlangan si Leon ay sinamantala ito ni Jacob at nagmakaawa. Leon, alam ko na kung gaano ako nagkamali. Pakiusap, patawarin mo na ako sa huling pagkakataon. Napabuntong hininga si Leon. Mapalad ka naman. Umalis ka na.